Tanong ko lang po, pwede po ba ulitin ang bautismo kung nabautismuhan na ang isang tao? Sige, sagutin natin to. Alam nyo, isa ito sa common questions ng maraming Kristiyano. Pwede bang ulitin ang bautismo kung nabautismuhan na ako dati? Lalo na kung lumipat ako ng relihiyon or simbahan. Ngayon, linawin natin ito at kailangan nating sagutin base sa Biblia, hindi base sa tradisyon. Alam nyo, sa Bible, may mga taong bininyagang muli. Yes, may rebaptism sa Bible. Acts 19:1-5. Ang mga disciples sa Ephesus. May 12 disciples na nabautismuhan na kay Juan Bautista. Hindi masasama, hindi kulto, hindi mali ang puso nila. Pero kulang ang pagkaunawa nila kay Jesus at sa Holy Spirit. Ano ang ginawa ni Pablo? Nang marinig nila ito, sila ay binautismuhan muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dito malinaw na ang rebaptism ay biblical. Kapag ang una ay hindi ayon sa tamang understanding ng gospel. Tandaan din natin, hindi lahat ng binyag ay totoo sa biblical standard. Maraming nabinyagan pero baby pa, walang faith decision, hindi alam ang gospel, hindi nagkaroon ng repentance, tradition lang, religion lang, o bininyagan sa group na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. Kung ganito ang case, hindi pa iyon biblical baptism. Kaya, hindi ito inuulit, kundi inaayos. Parang nag-sign ka ng contract noong baby ka. Hindi mo pa alam, hindi mo pinili, hindi mo naintindihan. Pwedeng gumawa ulit ng bagong perma. Oo, kasi ngayon, ikaw mismo ang nagdedesisyon. Ganon din sa bautismo. Ito ay personal declaration of faith, hindi tradisyon. At ang tunay na baptism ay may 3 elemento ayon sa Bible. Una, personal na pagtanggap kay Jesus. Acts 2:38, repent and be baptized. Hindi pwedeng iba ang mag-repent para sa'yo. Pangalawa, tamang understanding ng gospel. Acts 8:36-37. Do you believe with all your heart that Jesus is your Lord? Yes, I believe that Jesus Christ is the Son of the living God. Pangatlo, uri ng bautismo, paglulubog sa tubig. Romans 6:3-4. Ito ay symbol of death, burial, and resurrection. Kung wala sa tatlo ang una mong baptism, ibig sabihin, pwede at dapat magpabautismo kang muli. Hindi tungkol sa paglipat ng relihiyon. Tungkol ito sa relasyon mo kay Kristo. Maraming tao ang nagre-rebaptize dahil lumipat ng church. Pero ang tanong ay hindi, anong simbahan ka nang galing? Kundi, tunay ba at biblical ba ang unang bautismo mo? Kung totoo ang unang bautismo na may faith, repentance at understanding ng gospel, hindi ito kailangang ulitin. Efeso 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Meaning, isang tunay na bautismo lang. Kung ito ay ginawa sa tamang paraan at may tamang puso. Isipin mo ganito, parang kasal. Kung nagpakasal ka ng totoo, may commitment, legal at tama, hindi mo kailangang magpakasal ulit kapag lumipat ka ng address. Pero kung peking kasal o hindi valid, kailangan mo ng tunay na ceremony. Ganyan ang baptism. So, kailan ang tamang panahon na magpabinyag muli or pwedeng magpa-rebaptize? Kung, tandaan, hindi mo naintindihan ang gospel noon. Pangalawa, baby baptism lang. Pangatlo, tradition, hindi faith decision. Pang-apat, fake or unbiblical church cult. Panlima, nabinyagan ka pero hindi ka pa saved doon. Pang-anim, nabautismuhan ka for membership, hindi for salvation. At ang panghuli, nabinyagan ka pero ngayon ka lang tunay na nagsisi at tumanggap. Hindi kailangang ulitin kung una, totoo ang first baptism mo. Pangalawa, may repentance at faith. Pangatlo, naintindihan mo ang gospel. Pang-apat, biblical ang paraan. So, pwede bang ulitin ang bautismo? Ang sagot ng Biblia, oo, kung hindi biblical ang unang baptism. Hindi kung tunay, tama at may faith ang una. Ang purpose ng baptism ay hindi para sumunod sa religion, kundi para ipakita na ako ay kay Jesus at iniwan ko na ang dati kong buhay at ako'y muling nabuhay kasama niya. Hindi ito about tradition. Hindi ito about church membership. Ito ay declaration ng tunay na bagong buhay kay Kristo.